Malapit na raw magsampa ng kaso ang ombudsman laban sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. At ang posibleng unang masampulan ay mga kongresista at si dating Congressman Zaldico. Nasa frontline ng balitang niya, si Camille Samonte. Sa Nobyembre nakatakdang magsampa ng kasong kriminal ang ombudsman sa Sandigan Bayan laban sa mga dawit sa flood control scandal. At posibleng unang masampulan dyan ang ilang kongresista, opisyal ng DPWH at si dating Congressman Zaldico na iniuugnay sa kumpanyang SunWest na kontraktor ng 289 million pesos sa substandard flood control project sa Oriental Mindoro. Isiniwalat din ng mga dating engineer ng DPWH na tumanggap umano ng bilyong pisong kickback si Ko mula sa mga proyekto. Bagay na itinanggi na noon ng dating kongresista. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, 8 kasong kriminal ang inihahanda nilang ihain sa Sandigan Bayan. Evaluate lahat yan. So, the soonest possible time. Maraming nakalagay po ron na kakasuhan namin. Mga engineers. May mga congressman na kasama ron. Kapag napasama si Ko sa kakasuhan, hihilingin ng ombudsman na kanselahin ang kanyang pasaporte. Hanggang ngayon, di pa rin umuuwi ng Pilipinas si Ko. Importante rin daw ang pagpapatupad ng freeze order sa ari-arian ng mga sangkot sa flood control scandal. Sa ngayon, hindi pa sigurado ni Remulla kung may mga senador na makakasuhan. Ang Department of Justice naman nakatakdang kasuhan sa Regional Trial Court sa Lunes ang ilang personalidad na sangkot sa 5 ghost flood control projects sa Bulacan. Kasama sa isasampang kaso ay malversation of public funds, falsification of public documents, perjury at graft. Nang tanungin naman si Remulla kung magpapasko sa kulungan ang mga dawit sa flood control scandal, hindi niya raw yan maipapangako. Pabilisin natin para yung dapat managot. Hindi tayo magpapakulong kasi gusto lang natin magpakulong. Mali ho yun. Dapat po dyan, magpapakulong tayo nang dapat makulong. Ang tiniyak ni Remulla, hindi aabot sa 2 hanggang 3 taon ang pagsasampa ng kaso. Binago na raw nila ang sistema para mapabilis ang paghahain ng kaso sa Sandigan Bayan at Regional Trial Courts. Kung dati ay umaabot ng 6 na buwan hanggang 1 taon ang preliminary investigation. Ngayon, target nila itong gawin sa loob lang ng 2 buwan. Hindi nakagaya ng dati na snail pace. Talaga ito, talagang kailangan bilisan namin to, paspasan to. Kasi gano'n naman dapat Ang corruption, matagal na nangyayari yan. The deadline is yesterday, sinasabi ko lagi. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.